Good evening. You're watching Partners in Law brought to you by the Cebu Lady Lawyers Association. This evening, atong storyaan ejectment. Common kini nga problem nga nayuta na mo squat. Dan di ta kibaw unsay atong solution pang pahawa sa squatters, or what is the correct procedure in order to find a solution, no? So for this evening, kuyog nako si Attorney Harvey Abella as my co-host, and he will introduce our guest for this evening. Good evening sa tanan natong mga televiewers din sa Visayas ug Mindanao ug sa rest of the world who are watching us via Ustream, no? Online. Atong guest karong gabi kay si Judge Anacleto de Balucos. Siya ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court of Ronda and Dumanhog. And currently, he is also the pairing or assisting judge sa Municipal Trial Court in Cities din sa Lapu-Lapu City. Good evening, Judge. Good evening, Judge. May gabi, Attorney Harv o Attorney Mards. Before we begin, magpasalamat na ni Judge for accepting our invitation. Welcome. So, Judge, can you please give us a brief background kung unsa man ning ejectment? Kaning ejectment, summary action ni siya to recover physical, kanang gitawag na to physical possession. Wherein ang disposition wala pa mo lapas o usa ka tuig. Kaning physical, duha magog klase ning possession. Kanan ay gitawag og physical possession o kaning possession de jure. Kanang unsa man ning kalainan sa duha, kanang physical possession mao na siya possession o pagkupot sa yuta o sa building nga dili ni sa pinasikat sa pagpanag-iya o sa ownership, whereas kaning possession de jure mao ni siya possession nga nagbase sa ownership. So pananglitan kung usa ka tawo nag-abang ka og balay, so ikaw nag-abang, wa jud ka nangangkon nga tag-iya ka. So ang imong possession di mo nakita og physical possession. Pero kung panalit ang katong tag-iya, ang iyang pagkupot adto, kung ikaw tag-iya na mong balaya, ang iyong pagkupot ana mo ni gitawag og possession de jure. Ang atong hisgutan, ang subject diri sa ejectment kanang pagbawi sa physical possession nga giagaw o gihikaw. Sa kaning ejectment na man actually duha ni ka klase for the information of our televiewers, no. There are two types of kaning an action for ejectment. Primero kaning pinaka-common ang unlawful detainer, ang ikaduha mao ning gitawag nato na forcible entry. Judge, kaning sa unlawful detainer unsa may pamaagi na matawag nato ang usa ka kaning possession na pwede masud sa unlawful detainer? Okay. So sakto to imuha, Attorney Harv, na kaning ejectment case duha ni siya ka klase. Okay. Niya kani siya managlahi gyud ni siya. So primero kanang forcible entry o kanang unlawful detainer. Now managlahi gyud ni siya sa pag-file o sa pagunahuna kung unsa may i-file nato nga kaso, forcible entry ba or unlawful detainer, ang imo jung tan-awon, ang tan-awon sa abogado ang manner sa o ang nature sa pag-enter sa nagdispossess. Giunsa niya pagsulod sa giunsa pagsulod. Okay. So for example, kung ang iyang pagsulod illegal. For example, ang iyang pagsulod gipinaagi niya puwersa, no, force, panghulga, intimidation, kining strategy o kanang or stealth kanang lipot yang gilipat ra ang tag-iya. Sekreto lang siya gisulod dito. So pananglitan do na kay yuta ron sa Lapu-Lapu, di man di ka sa Cebu City nagpuyo. Di man na pwede nga pirmi ka didto. So pag adto nimo atong miaging bulan, wa pay nagpuyo. Nya pag balik nimo mga 2 ka bulan, nanay ba dito? do nanay
balay pero actually Attorney Harb dili man na diretso og balay. Primero ana kariton magtabil pa, pa. kariton. Kariton, gawa gyud mo badlong tabil-tabil niya katong tarpaulin. Ikahuman ana Haligi. kato ng kawayan. Sunod na simana na halublaks na. So kung kaning maong mga paagi, no? Pinaagi sa puwersa, pagpanghulga or pinaagi sa lipat o lipot, paglipat kuan ni siya ang illegal ni siya unya ang imo na siyang ang kaso nga imo i-file na mo ng forcible entry. Forcible entry. Imo na siyang file og forcible entry usa ka tuig dili mo labaw sa usa ka tuig gikan sa pag-enter niya. Of course, kung pinaagi sa paglipat o katong stealth or strategy, within 1 year sa pagkadiskubre nimo sa iyang pagsulod. Okay? Now, karing sa unlawful detainer, mo ni sa gamiton nimo nga kaso, mo ni sa i-file nimo nga kaso kung ang iyang pagsulod initially legal. So pananglitan do na mo'y kontrata. Lease. Lease contract, okay? Or kanang gitawag og tolerance. Kanang gitang naa kay igsuon Ipagamit lang nimo. Correct. Do na kay igagaw, gagikan sa probinsya, ingon dahil na nga naman kay dako-dako pa man lugar ang luyo sa imong balay, pwede ba ako nang tuko-tuko rag payag diha niya kung di na kung imo na kung gamiton Muhawa ra ko. Mo na gitawag tolerance. Now, legal ang imong pagsulod sa property. Sa sugod. Pagsugod. Pero later on, nahimo na siyang illegal kay pananglitan kung ang inyong sabot kanang abang, contract of lease, wa nakakaabang. Unya gipanilan ka, wa jud ka bayad. So mao na nga padada na kag kanang demand to vacate. So ang imuhang pagkupot ni anang maong premises illegal na. Or katong sa tolerance, gipapuyo ka unya pag abot sa higayon nga panalitan ang naanak kay anak nga naminyo nya gusto na nimong balayan gamito na unya di aman ni imuhang igagaw nga imo ra ning gipapuyo, so imong giingnan nga gaw kini pwede ba kanang mubakante na ka kay akong anak mo tuko nagbalay unya mi dumili. So imong imo na gina siyang mandahan nga popahwaon. So nahimo nang illegal ang iyahang pag stay diha. So mo na nga file nimo og unlawful detainer nga klase sa ejectment. Ang pag-ihap nimo sa kaning ejectment, either forcible entry or unlawful detainer, i-file gyud siya within 1 year from this position. So sa unlawful detainer, ang pag-ihap sa 1 year period magsugod sa paghatag sa demand to pay and to vacate. Judge, for the benefit of our viewers, sa sugod sa atong discussion, naingon nimo nga kaning action, it's summary in nature. Correct. Unsa man ning summary in nature? Summary, buti pa sa buta na dinalian. Dinalian. Dili ni pareha sa ubang kaso nga mulahutay tinuig. Kay niining kaso sa ejectment, wala kini trial. Why gitawag og presentation of evidence? Diri sa ejectment, either forcible entry or unlawful detainer, ang mga abogado diri pasubmiton ra og kanang position papers. Diha silang position papers, ilang ibutang diha, isaysay diha ang ilang mga katarungan, ebidensya o ang balaod nga ilang gisaligan nganong kinahanglan siya papahawon kung siya kihante. Ang sa defendant, ibutang nila diha ang ilang mga ebidensya o ang balaod nga ilang gisaligan nganong dili sila angay papahawon. Di pareha sa kaning regular procedure na mo present pa og kuan witnesses. Pila ka witnesses. Sa ejectment, kung doon na kay mga witnesses, imura na siyang pa-executon, imura pabuhaton, papirma og affidavit. Nya ang imong affidavit i-attach dito sa imong possession paper. Sa kaning kuan, Judge, going deeper sa kaning unlawful detainer, ang usas mga importante na requirements ani kanimang demand, Judge, no? Demand to vacate, demand to pay and to vacate.
importante kana siya kay ang makapahimong illegal kay sa ato nang gisgutan kaniha legal man ang iyahang pagsulod. Oo. Ang makapahimo giniyang illegal sa iyahang pag-stay diha ang kanang demand to pay kung naagbayad na siya o kanang nagbayad na siya og rent and to vacate. Di na sa pwedeng or and yun na siya kung naay abang nga gibayran and yun na demand to pay and to vacate. Kay kung alternative siya or di naman na kaning valid demand as according sa balaod, no? Nana siya option. Nana siya option. Dili gyud siya definite demand na bayad unya hawa. And yun na siya. Pero sa kuan, Judge, sa forcible entry, kinanglan ba ni nato og ingon ana na klase nga demand? Dili. Sa forcible entry lahi ni siya kay ang balaod wala require nga dunay prior demand. So mo na say usa po na sa kalainan sa forcible entry ug sa unlawful detainer. Sa unlawful detainer kinahanglang dunay demand to pay and to vacate. Unya diri sa forcible entry dili na kinahanglan ang demand to vacate. Although sa practice ang mga abogado kani usay abogado god attorney Harps sigurista man god sigurista so mao na nga demand to vacate pero hinumduman na to nga ang pag-count sa 1 year prescriptive period sa pag-file sa maong kaso nga forcible entry dili magagikan sa date nga diin nadawat o naggipadaan siya notice. Demand to vacate. Kung dili ang katong date sa disposition. Katong date of disposition, katong pag-enter niya sa property. Liha ipon. Now, Judge, nasa ubang mga kaso no na naglibog ang uban nato mga viewers ba? Ana sila. Ngano gikiha sila previously og unlawful detainer. Unlawful detainer unya murag pasagda na lang unya gikiha sila forcible entry kay kuanon sa to wala ma-prove na nay tolerance and among other things unya so lahi na remedy na daghan ng nangutana sa kaning akong na kastorya na originally padadaan sila SWAT kompleto pero ang naitabo lang tolerance was not proved na ni-refile but it became forcible entry. Sa inana na kaso, Judge, no, dili na gina musod kaning forcible entry. Ang usay buti mo kanang na-file na ang kasong unlawful detainer na file na, Judge, yes. Na-dismiss. Na-dismiss kay wala ma-prove ang element sa disposition. And then gi-file balik but dili unlawful detainer ang gi-file sa forcible entry. Forcible entry. So ang pangutana ana pwede pa ba? Depende na sa kuan. Sa akong tan-aw depende na sa kung naaba sa dito ang element sa forcible entry. Ikaduha, kung musud pa ba kana kay na-file na dito sa korte, most likely midagan na ang katong 1 year nga prescriptive period niya. Midagan na. Ang iya ba yang pagkwenta sa ang 1 year prescriptive period katong mang date of entry or kung katong sa stealth or strategy katong gilipat ra ka 1 year sa pag-discover, so most likely milapas na sad ang gato 1 year. Most likely dismiss na sad na. In such a case, kung mo file sila, it would not be kaning ejectment na action anymore. Posible katong kuan na. Dunay lahi sad nga kaso ni ana kung mulapas na gani dili na puti pasabot para sa atong mga tigpaminaw, dili na puti pasabot nga kung mulapas na og 1 year wa na kay kaso nga ika-file. Na agyapon. Dunay kaso nga kanang gitawag og aksyon publisyana. Sa inato nga pagkaistorya kanang bahaw nga ejectment. Bahaw, so ang imong cause of action unta ejectment pero wa man nimo ma-file within 1 year. So pwede ka maka-file nga pug kaso pero ang tawag ana aksyon publisyana. Position lang gyapon, physical position lang gyapon ang iyang subject ana. So pwede nga
pwede nga mauna siya ko panalitan ang imuhang gi-file unta nga action is unlawful detainer pero wa nimo wala mapruibahi nga legal ang iyang pagsuod. Damay daghan ana Attorney Mars pananglitan kanang dito nakaruyota dito sa Lapu-Lapu. Pag abot nimo dito nanay gabalay, wa man lang hid nimo. So ang imuhang cause of action ana is forcible entry. Kay why cancel illegal ang yang pag-enter from the start. From the start. So unya imo dang giingnan nga may pod hinuon kay nagdaduha ka ba kung imo papapahuaon yung ka may noon nga do na po hinuoy nagpuyo dire kay naay makatanaw-tanaw. So nya nagpakiluoy pod. So imo siyang pa istaron dili nimo papahuaon nya imo lang sang gipasaad nga kung moabot ang higayon imo gamiton mupahawa siya voluntaryo. Okay, mga ibutang nato 3 years after imo nang gamiton imo na sa gipadaan og demand to vacate kay di man siya pahawa wa ko siya mopahaw gi-ignore niya ang imuhang pagsugo nga mo papahawa. So ang pangutana karon unsa may imuhang kaso nga i-file niya, pwede pa ba nimo siya unsa may kaso nga imong i-file niya, forcible entry ba or unlawful detainer? Judge, before na to i-continue unsa remedy niya, let's take a break. Okay. And we're back. Ganina nagstorya ta bahin aning unlawful detainer o forcible entry kung unsay kani mga